Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. Naka-receive din po ba kayo ng ganitong notification na kailangan nyo i-verify ang inyong identity dito kay Facebook? So, napaka-crucial po nito, napaka-importante na malaman nyo ito dahil ayoko na sanang ma-experience nyo itong na-experience ko dito sa verification of our identity. So, nag-appear ito, sabi ni Facebook, usually, nag-update sila every 6 months. Kung kayo is hindi pa nakaka-receive nito, possible makaka-receive din kayo nito. And kailangan nyong malaman ano nga ba yung mga necessary step na kailangan natin gawin. So dito guys, ang niready ko para ma-verify yung documents is yung ID. So meron akong primary ID. Yung driver's license, PhilSys, tsaka yung UMID. So lahat po iyon ay dinecline po ni Facebook. So ano yung masasuggest ko if ever meron kayong na-encounter na ganitong scenario or notification for identification update. So ngayon, kapag clinic natin itong verify your documents, meron kayong kailangang isend. Yung una, ID. Pangalawa, yung bank statement. Kung wala kang bank statement, PayPal. So, ito yung example ng isang creator din na na-hold yung payout niya dahil kailangan niya muna i-verify yung identity. So, imagine meron kang expected na sasahurin this cut-off, no? Usually cut-off to Facebook is every 21st of the month. So, ngayon, kung hindi pa natin na-accomplish yung verification or hindi tayo nakapag-send or hinayaan lang natin ito na mag-notify or hindi tayo nagpasa, hindi po yan papasok sa bangko nyo. So, kailangan ma-verified po yung identity. So, tapusin itong video na to. Meron akong 4 tips para po ma-approve kayo. Base po ito sa experience ng isang creator na nakausap natin. So, meron siya dito na expected na almost 6,000 US dollars. So, napakalaki din ito, no? Kung i-convert natin yan into peso, 6,000 US dollars times natin sa 56, almost 300,000 pesos sa performance-based payout. Ito nga yung content monetization. So, ngayon, ang ginawa ko is nag-provide ako ng documents ng ID and then bangko. So, kailangan nyo yan ditong i-upload. Ayan, upload business documents or upload PayPal statement. Yung PayPal statement, yun po yung transaction nyo within 6 months na active. So, yun po yun. Sa bangko, usually ganun din. Meron kayong bank statement, usually pinoprovide ng bangko yun. So, request na lang kayo sa bangko nyo ng bank statement. Okay? So, unfortunately, dahil nakailampasan na tayo ng ID at bank statement, ito na yung na-receive natin na isang example. Ayan. So, kailangan natin i-verify yung identity. Hanggang 2 o 3 po ito eh. Pero yung pangatlo, kapag hindi talaga tayo na-approve, ito na yung ma-receive natin. Dear content creator, we regret to inform you that your account is no longer eligible for monetization due to violation of our community standard and monetization policies. Please refer to Business Center for more information on our standard policy. So, yun. Hindi tayo na-approve. So, yan din yung na-receive natin. Nung nagpasa tayo, 2 beses, we are reviewing your documents. Ganito yung ma-receive nyo. Yan. So, ilang days yan? Usually, 5 to 7 business days. And after nun, ganun pa rin. So, ito yung nangyari sa ating account. Pakita ko lang sa inyo. Hanggang ngayon, pakita ko lang sa inyo. Professional dashboard. Then, punta lang po tayo sa monetization. Yan, loading lang siya. Monetization. Okay, payout. Tapos, piliin nyo yung inyong business ID. So, ito yung nangyari. Your payout account is restricted from monetizing. Your payout, number, account disabled due to unusual activities. So, ayan. So, ito yung expected sahod natin na 290 US dollars is 2 months na yan na hindi pa na kay credits. Dahil nga po, rejected yung ating
pagpasa ng ID at ng bank statement. Okay, so balik tayo dito. So, eto ipapakita ko sa inyo 'no, eto yung ating na-receive naman sa Messenger 'no, na kailangan nating malaman. Bakit nga ba kailangan nating i-verify yung identity? About identity verification per payout, to confirm the accuracy of your account information, you may be required to verify your identity by uploading bank documents, business document, government-issued ID, selfie, or some combination of those documents. Only financial admin can complete identity verification. If you're not the financial admin for your payout account, contact them to resolve the issue impacting your monetizing. Sabi pa dito, if you're asked to verify your identity, your payout account will be placed on temporary hold to protect your personal and financial information until verification is completed. You need to verify your identity in order to continue earning money and receiving payout. So malinaw po dito kapag po hindi natin na-confirm yung identity natin sa payout is hindi natin makukuha at hindi tayo makaka-earn. So yon. Ito pa yung pinaka medyo critical na part dito sa verification. If you don't provide documents that verifies your identity, or if your identity is unable to verify from the documents you provide. Sabi dito, after 60 days na hindi tayo nakapag-provide ng documents and ID, you won't be able to earn money until your identity can be verified. Sa 2 months yon. Sa loob ng 3 buwan, you're earning, you will forfeit and waive all the rights to receive earnings. So malinaw na posibleng maging not payable na yung earnings natin until 3 months na hindi natin na-verify yung ating identity dito kay Facebook. So dahil umabot ka sa part na to, ang isasuggest ko, dahil po tayo ay hindi na-verified yung ating identity kahit nakapagpasa na tayo ng mga necessary documents or mga valid ID, also yung primary ID pa yung ginamit natin pero hindi pa rin tayo na-approve, I suggest kung kaya nyong kumuha ng passport, yun po yung gamitin nyo for verification. Mas preferred daw ni Facebook na passport base sa nakausap ko na nagkaroon ng problem na similar po sa akin. So ganito, ang pinasa niya is passport dahil taga-ano siya sa Middle East. Nagkaroon siya ng ganito. And then, kapag pasa niya, siguro bumilang na ng more than 1 month na verified na yung kanyang identity. Passport yung ginamit niya. So, I suggest, kung kayo is merong ganitong notification, huwag nyo munang i-verify kasi meron namang ilang buwan pa. Kung kayo po ay kukuha ng passport, mas okay po passport ang gamitin nyo for verification. Okay? So, for now, sa mga nagtatanong about dito, sa monetizing or restricted monetizing due to unusual activity. So, ito po yung kasagutan. Okay? Maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell icon para kapag meron tayong mga incoming video upload, katulad dito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!